Kung matetreten sila sa pagtakbo ng mga Duterte, matreten sila. Bakit? Matitino yung Duterte. Ako po'y nangangarap na ang Duterte mabalik. Pansinin nyo, noong panahon niya na nakaupo, mga politiko'y takot na gumawa ng mali. Pati pulis, pati sundalo, takot. Aba, biglang, anong nangyari? Ngayon ang mga kurakot mga nakaupo. Narin po kayo? Ako, tayo may hindi pinanganak kahapon. Alam natin yan. Bakit ang isang obispo ay sumusuporta sa ganito? Aba, hindi masamang mangarap ng pag-unlad ng pagkakaisa sa bansa natin. Kung hindi tayo magsasalita at kikilos, kung hindi tayo magpapakita ng puwersa, ng lakas, sino ang gagawa nito? No, kung palakpak lang, hindi mo magawa, lalo na sa rally, hindi mo kaya. Yung makasigaw ng Amen! Oy, yan yung matatapang. Dapat, ito ang tandaan nyo, ang buhay natin, minsan lang. Pakisabi mo sa katabi mo, mamamatay ka rin. Sabihin mo, malapit na. Pero, bago mamatay, napakagandang nagparinig ka, nagparamdam ka para sa bayan. Yun ang pinakamahalaga sa lahat. Amen po? Ako po, hindi takot, makulong, mabugbog, basta't iparamdam mo yung gusto mong iparamdam. Ano yung sense of investment mo na sana itong gulo na politika mawala para mag-focus tayo sa mga real issues, yung gut issues, economic issues, infrastructure issues? Yes, ito nga nung isang araw, nakipag-meeting kami kay Secretary Laurel. Hindi naman to news eh. Yeah. Pero ang dami pala nilang ginagawa for the farmers. Okay, marami talaga. Nakita ko, meron pala silang project para magkaroon ng cold storage, para yung mga gulay na hindi nabebenta kasi oversupply. Dapat turuan ang farmers kung paano. The problem is ngayon, because of the law, hindi kasi pwede yung DA, sila ang bumaba mismo sa farmers. Right. Kasi ang municipal agriculturist ang may karapatan makipag-usap sa farmers. So DA, hindi makadiretso. Pero sana nga, ang DA mismo ang makababa sa farmers. So ang gagawin nila is, gusto nilang turuan yung mga farmers, huwag kayong sabay-sabay magtanim. Yeah. Kasi mag-oversupply talaga yan. So, mangyayari dyan, mumura. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Yon guys, magandang araw sa inyo. It's me again, Boy Sardian sa membro ng Marteros Vloggers. Bang bang! Yon, naku na mga kababayan, napakaganda ng preview natin, no? Kita nyo yung mga pare, mga obispo bumaligtad na. No, dating kampe sa kabila, no, kabilang street. Ngayon, pinupromote niya na ang Duterte. My God, sa bagay, magkakaiba naman yung pare, di ba? Yung dati may vlog tayo, yung mga pare. So, sumusuport sa kabilang bakod, di ba? Tapos magrarally pa daw sila. Ngayon, iba na yung nakita natin. Yung obispo. Mas gusto po nila ang Duterte maibalik kasi nga daw, ngayong panahon na to, yung mga magnanakaw dumami na. Naku, Diyos ko, ang lupit nyo, obispo. At mga father dyan, shout out sa inyo. Di ba? Naniwala na kayo na mas maganda talaga ang Duterte. Nga, kaso mga babayan, nakita nyo naman yung preview, itong si Auntie Claire, fake news na naman. No, galit na galit siya sa fake news. Tapos mga babaeng, kita nyo naman, tinanong siya, napakalayo ng sagot niya. Ano ba ang maitutulong mo, Auntie Claire? Aba, ang sagot ba naman yung mga natatanim. Huwag daw magtanim kayo ng sabay-sabay kasi daw mabubulok. Mabubulok. Ano gagawin ng mga sasaka? Sabihin mo, huwag magsabay-sabay na magtanim. Di, paano silang kakain? Bibigyan mo ba sila, Auntie Claire? At syempre, sa video nito, mga babayan, bumahanat na naman si Auntie Claire sa mga Duterte. Puro na lang Duterte ang mga binabanggit mo, Auntie Claire. Diyos ko, halatang halata ka. Na sino ba nag-uutos sa'yo, ha? Ngayon daw, yun daw mga Duterte, yun daw yung mga sa Dragon War, hindi daw maganda, hindi daw nakatulong.
Tapos binalita pa rito, panoorin nyo yung full video mga babayan, ang ganda nito. Simulan nyo sa una hanggang sa huli kasi grabe ang mga paninira, no? Binabaliktad ni Auntie Claire yung mga pangyayari. Kaso Auntie Claire, obispo na at mga pare na yung nagsabi niyan, mas gusto nila ang Duterte. Paano yan? Kalabanin mo yung mga yung mga pare sa mga obispo, mas gusto nila ang Duterte kaysa sa boss mo. Paano ba yan? Paktay na. Kalaban ka ngayon ng mga pare. Yun daw boss mo, naging garapal na yung mga pagnanakaw ngayon sa kaban ng bayan. Napansin ng mga obispo at mga pare na mas tahimik dati at walang mga issue about sa mga korupsyon. Paktay ka. Tapos sabi pa ni Auntie Claire, sana mapanood nyo yung video, ito daw si Torre nagpunta ng Davao. Ibinisita daw niya yung mga presinto. Ngayon daw, ito daw mga blatters sa police station, dinudoktor para ang Davao daw ay makita talagang tahimik. Talaga tong si Auntie Claire. Yan si Auntie Claire na po ang nagsabi niyan. Fake news ba yan o hindi? Kayo na po mga taga Davao ang magsagot ng tanong na yan. Ito daw si Torre, nagpunta ng Davao. Tinignan ng presinto, tinignan yung mga blatters, dinodoktor daw ng mga pulis para maipakita sa mga tao na ang Davao ay clear, hindi magulo. Wow, marami pa rin itong pag-uusapan mga babayan. Puro Duterte. Ngayon, nakita nyo naman yung tanong ni Richard. Yung singwapo ko. Tapos, ang tanong ba naman, ano ba Auntie Claire? Ano ba Claire ang matutulong mo dito sa mga issue? Abang sagot, iba. Yung mga pagtatanim, ang mga sinagot niya. Tapos nakipag-meeting ka doon. Ang dapat ang tanong mo, ang sinagot mo, Auntie Claire, attorney ka pa naman. Maging maayos yung mga usapan, maipakulong yung mga kurakot, ganun ang sagot. Ba't yung mga tanong ang sagot mo pagtatanim, tapos wag daw magtanim ng sabay-sabay ang mga magsasaka. Ang talino talaga ng Auntie Claire nyo na yan. Sa graduate yan. Kayo mga kababayan. Ikaw Mare, yung mapuling lips yun naman kumare ko. Kung tinanong sa'yo ni Richard yun, ano bang maitutulong mo sa ngayon, sa alitan or yung talagang issue talaga, yung true issue, ano isasagot mo ikaw kumare? Comment mo nga yan, anong sasagot mo dyan? Ang sinagot ni Auntie Claire is yung about sa pagtatanim, wag daw wag sabay-sabay, tapos yung mga DA daw bumaba, hindi makababa. Halak ka, grabe, saan to humuhugot ng mga sagot? Nakakahiya ito, nakakahiya. I-share nyo nga itong video nito mga kababayan para yung mga kababayan natin mag-comment din sila. Ano ba ang sagot nyo sa tanong nitong si Richard? Yung si gwapo ko. Nanggigigil ako sa'yo, Auntie Claire. Bakit ba ganyan ang sagot mo? Tapos, sa video na to mga kababayan, sana mapanood yung full video, puro Duterte ang kanyang banat. Dapat Auntie Claire, sa mga tanong na yan, ano ba ang maitutulong mo sa bansa? Yung pag-iimbestiga, yung mga ganyan. Wala, puro Duterte ang sisi mo Si Father na nga, si Obispo na nga nagsabi na mas maganda ang Duterte. Okay? Ngayon, kalabanin mo ngayon yung mga Obispo. Bumiltad na yung mga pari ramdam kasi nila na ang mga, nung panahon na ni Tatay Digong, kahit sinisiraan nyo pang mga walang niya kayo, ay nagising na ang mga tao na talagang mas maganda pa dati. Ngayon, talamak. Si Obispo na nga nagsabi niya, pare ko yung Obispo na yan Abay, sila na nagsabi na mas maganda nung panahon ni Tatay Digong. Kaya ang sabi ni Obispo, magsalita din tayo na ibalik natin at i-promote natin itong Duterte kasi walang nang papalit sa kanila. Iba talaga ang pamumuno ng Duterte, may malasakit. Kahit anong paninira mo, Auntie Claire, sabi niya, mas marami pa daw ang krimen nung panahon Tatay Digong. Kasi ngayon daw, ito daw sa panahon ngayon, nakakahuli daw sila ng mga pinagbabawal na bato pero walang dumadanak na dugo. Diba, mga kasambat nyo yan. Ba't kaya? Sabi, may alam na nahuli dati, Diyos ko, taong bayan na Auntie Claire ang nagsasabi. Katanungin mo. Ikaw, sarili mong sarili mong kuro-kuro. Sapul ka ngayon. Sapul si Auntie Claire. At sabi, mga fake news daw. Ikaw ang fake news Ang dami-dami mo ng mga pinaglalabas na mga fake news. Tapos sabihin mo, kami pa ang mga fake news. Ikaw ang number 1 na fake news. Ang dami mong mga pinalabas na mga statement na sablay. Sino ngayon ang fake news? So ganito mga babayan, panoorin nyo kasi may mahaba-haba ito. Kayo na mag-analyze sa mga
mga mapapanood nyo kay Auntie Claire. Okay? Ewan ko, kayo na magsabi kung hindi ba to bobo o bobo. Ha? Kayo na mag-comment dyan. Sabihin nyo ba, bobo ba to o hindi bobo? Napakalayo ng sagot eh. Ikaw Mare, kumpare, yung mga subscribers ko dyan. Sa tanong ni Richard na yan, ano ang sagot mo dyan? Okay, ang tanong niya, ano ba ang may tutulong mo sa lumalalang sitwasyon, itong mga issue na to? Ha? Ang sagot ni Auntie Claire, ha, yung mga pagtatanim. Parang si BBM din eh, no? Wag daw, biruin mo, sabi ng Auntie Claire, wag daw magtanim ng sabay-sabay. Paano mabubuhay yung mga magsasaka na yan? My God! Anong komento mo dyan, kumare ko? Yung mapulang lips dyan, yung share ko dyan na yung subscribers, mga kumpare ko dyan ng mga macho, no? Ano ang sagot nyo sa tanong na yan? Ano makukomento nyo rin dito sa obispo o sa mga pare na ito na nagkaisa na pinupromote at nagising na mas maganda pa rin daw na namumuno ang Duterte kahit na mabugbog siya, kahit maguruguro pa itong obispo na to basta nakapagsalita siya. Ay wala eh. Nanonood lang tayo, nagre-reaction lang tayo mga babayan. Ikaw, Mare, ano ang mare-reaction mo? O ano makukomento mo sa video na to? Kaya panoorin mo to hanggang dulo, napakaganda nito. Sandamukal na pangbanat na naman ni Auntie Claire kay Tatay Digong na pinakamagaling na presidente sa buong Pilipinas. Okay, ganito. Kung nagustuhan mo itong video na to, Mare, kumpare, subscribers, don't forget to like. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pinutin mo na yan, tingin mo na yan. At kung hindi ka pinadala ni YouTube ng notification, kalkalin mo tuwing alas 10 ng umaga at tapos alas 6 ng hapon nag-upload tayo. Pagka medyo nalito ako, pasensya naman. Napakahirap mag-edit. Ganito boy. I-play na natin to para mapanood ng kumare natin. Let's go! Una, bakit po kayo pumasok sa gobyerno? I mean, you were doing a very good job, di ba? Doon sa, as an independent voice, as a, kumbaga, isang malaking source ng legal education. Bakit sa tingin niyo mahalaga na pumasok na kayo sa eksena? Why enter the ring itself? Actually, Richard, bago ako nag-vlog, hindi, hanggang ngayon, di ba? On leave lang ako. Trial lawyer ako. Mas ang battle ko sa korte. So, pinasok ko to, hesitant ako at first. Kasi hindi ako mapolitika eh. Hindi ako politikong tao. Mas gusto kong pribado. Kahit may nag-uudyok na, Tony Claire, lumaban ka o tumakbo ka pagka senador o pagka congressman. Sabi ko, hindi, simpleng tao lang tayo. Pero nung tinawagan kasi ako, I was invited na kung pwede makausap ni PBBM. Tapos, sinabi niya sa akin kung paano ako pwede makatulong. Kasi sobra-sobra na talaga eh. Yung mga fake news and everything. Siguro nakita niya, meron tayong sariling channel, educate tayo sa May mga tao. credibilidad, may authority Thank po. you. Yes. So with that, nag-isip ako. Hindi naman agad ako umuwi. Siyempre, inisip ko muna yung pamilya ko kasi nga sabi ko pribadong tao. Correct. Na maliban lang siyempre, nasa radio tayo, nag-vlog tayo. Pero aside from that, hindi talaga ako mapolitika. So, nung in-explain niya sa akin kung paano ako pwedeng tumulong, and siguro, I think, may chance naman na kahit paano ay makatulong tayo. Hindi lang sa Pangulo, Yeah. kundi mismo sa bansa natin at sa taong bayan. So, I accepted it. Pag-usapan natin yan because meron tayong itong sitwasyon kung saan yung mga kaibigan natin na DDS, biglang next thing I know, mahilig na sila sa people power. Talagang EDSA mode na sila. At sabi ng dating Pangulong Duterte, magdi-dictatorship na. Medyo, para sa akin, medyo weird yan kasi naalala ko parati sinasabi niya, weak leader si BBM. Ngayon biglang diktador na, parang wait lang, ano ba talaga? Sa tingin nyo ba nagiging ridiculous na ito? Nasa sobrang naging ridiculous na itong mga attacks na kahit isang neutral na pribadong mga mayan katulad nyo na kailangan na magsalita. It just happened na itong plataforma nyo ngayon gives you the kind of voice na kailangan nyo to push back. Noon naman, siguro pa konti-konti lang nakakapansin sa akin. No? Hindi naman kasi, wala pa ako sa gobyerno. Pero syempre, tinitake up ko na yung issues. So, nandyan yung issue ni mga Duterte, nandyan na yung mga issue nila, Senator Raffy Tulfo. Hindi lang naman eh. Si mga Duterte ang tinatopic ko. So doon, hindi ako masyadong pinapansin until I was appointed as Palace Press Officer. So siguro yung unang araw, na hindi ko naman in-expect na magiging ganon talaga ang dating sa taong bayan, and you know naman, Richard, I speak my mind. So kung ano yung alam ko, ano yung alam ko, at dapat lagi itong may resibo. So with that, siguro nakita nila, threat ba si Atty. Claire sa magiging goal namin against the government and against the president? So siguro yun yung nakikita ko na kasi kami, ang laban namin is against fake news. Sinasabi namin, ito hindi totoo yan, lahat yan, ay lalo na yung mga palamura. Naku, huwag na kayo maniniwala sa mga ganyan. Diba kasi kung walang laman ang kanilang content, puro mura lang, ay wala yung basihan na para paniwalaan nyo. So with that siguro, iniisip nila na, naku, dapat ito si Atty. Claire, mawala. Otherwise, yung goal natin na pabagsakin, not naman destabilization, but to pin down the president,
mukhang hindi sila magiging successful. Well, may mga nagsasabi na actually destabilizer na sila eh. Yun yung term na ginagamit nila back in the day laban sa kahit sino. Kami, kung mag-criticize ka lang sa akin, destabilizer ka na. Para sa akin, mas destabilizing yan. Pag-usapan natin point by point. Una-una, sinasabi nila na nagiging diktador daw ang administration, na pabalik na tayo sa dictatorship. Ano yung masabi niyo dyan? Unang-una, di ba, sinabi mo nga, sabi nila weak leader. So, paano ang magiging weak leader na kinukonsidera nila? Magiging ganoon katapang. Strongman bigla. Diba? Yeah. Na magiging diktador. So, contradicting yung kanilang statements para lang ba makapagsalita? Mema. So, ngayon, gusto nila, mind conditioning ito, itong si PBBM, itong si Pangulo. Naku, magkaka-martial law yan. Parang tayong lahat Pilipino. Ano tayo allergic sa word na martial law. So, doon nila ginagawi yung kanilang mga pambabatikos, yung kanilang mga statements, para yung tao, teka lang, oo nga, baka nga magka-martial law. So, mangyayari niyan, magkakaroon ng fear na malamang, naku, ayaw namin ng ganito. So, hindi na kami susuporte dyan. Dito na kami sa kabila. Kasi magkakaroon ng martial law. So, yun yung gusto nilang palabasin. Kahit walang ebidensya. And mind you, Richard, inamin naman to. Sinabi ko na rin before. Inamin ni dating Pangulong Duterte. Fiscal pa lang siya. Alam niya nang mag-create ng intriga. At magplanta ng ebidensya. So, hindi ba lahat halos ng sinasabi ni dating Pangulong Duterte, kahit nung pa siya'y Pangulo, hindi ba puro pang iintriga lang? Tapos wala naman siyang basihan. So, huwag na tayo masanay doon. Mag-level up na tayo para malaman natin sino yung fake, sino yung totoo, sino yung iintriga, sino yung paplanta ng ebidensya. Well, pag-usapan natin yun because not long ago, si Attorney Panelo, dating spokesman ni Digong, ang openly sinasabi niya doon sa isang interview na may mga tao dyan sa armed forces na handa na, to do something about it. Si Pangulong Duterte himself doon sa isang press conference niya sa Davao, yung last month, sabi niya, na broken na daw yung nation and the military has to, para sa akin, that's just short of calling for coup d'etat. Hindi ba destabilizing yan? Ang dating noon, of course, mind conditioning. Ulit. Para yung mga tao, teka lang, alarma na naman to. Di ba? Nako, ganito na ba talaga? Ang bansa natin, ang gulo-gulo naman. When in fact, yung kwento lang naman na nagpapagulo. Pero pag lumabas ka, wala namang gulo. So, istorya lang. Istoryahan lang yan. Oo, kwentong kutsero. Kwentong kutsero, pero at the same time, of course, para sa akin, hindi yan maganda para sa ating bansa kasi pangit na headlines yan eh. Because ako, dahil sa aking West Philippine Sea na yung atikain ko sa West Philippine Sea, parati kong kausap yung military. Close friends ko sila, even yung paano ni Digong, kaibigan natin si Secretary Lorenzana, walang coup plot or attempt or ganyan. Talagang professionalized na po yung Armed Forces of the Philippines. Kaya para sa akin, nakakainis yung mga ganyan statements kasi pag foreign investor ka or wala kang alam masyado sa Pilipinas or hindi mo nakakausap yung mga sundalo, baka isipin mo pwede magkakagulo sa Pilipinas kasi yung South Korea nga na napaka-developed country, na muntik na nag-martial law, yung Thailand na katabi natin, nagka-coup-d'etat. So para sa akin, destabilizing ganitong rhetoric. Kay joke time lang yan. Sinabi na, I don't know kung si Senator Trillanes ba yan or si Justice Carpio dun sa isang podcast natin. Sabi niya, hindi siya maging seditious kasi walang sumiseryoso. I mean, like, Kasi laging joke. well, I mean, kasi hindi credible yung tao. Like, let's say, si Panelo, right? Like, walang seryoso doon. So, para sabi ko, yes, siguro yung legal threshold, yung quantum, hindi abutan. Pero para sa akin, dahil kausap ko yung mga investors, kausap, international media, kasi, assassination sa president, sabi ko, yun ang concern ko. Destabilizing yung rhetoric na irresponsible at intriguing na yan. Yun yung problema, Richard. Kasi minsan, ginagrab sila. Di ba? Yan yung nagiging headlines ng mga newspapers natin. At sa International, politika pa, yeah, ng social unfortunately, media. yeah. So, ang sa akin, ang pag-aanalisa ko dito, Richard, ginagawa nila talaga na maging the country would appear na chaotic. Correct. Di ba? Para maybe, ito, walang mag-invest. Pag walang nag-invest, okay, ang lalabas niyan, mahina ang Pangulo. Kapag magulo, ngayon papalabasin nila, ang gulo-gulo. Palalabasin nila, naku, ang crime rate sa panahon ni Pangulong Marcos, mataas. Sa amin, tahimik. Ang mga droga na issue, lahat yan, halos na solve. Ngayon, ang dami na naman droga. Mind conditioning to, Richard. So, para... Well, fear-mongering, I would say. Yes, Yeah. oo. Para ang dating sa tao, naku, mas magaling na Pangulo. Kailangan natin Ang yan. Duterte. Kaya sa susunod na eleksyon, dapat Duterte. Pero, again, ginagawa lang nila to para masira ang... Well, buti pa, attorney, susunod na election kasi yung vice-presidente mo ngayon whose constitutional line of succession is the Duterte. Pag-usapan natin impeachment issue later on. Pero ngayon, yung isa pang sinasabi nila, exactly yan, katulad ng sinabi nyo, yung panahon ni Digong, lahat ng mga drug addict, lahat ng snatcher, takot, madali maglakad kung saan-saan, kahit anong oras. Ngayon, dami ng snatcher, daming drugista. At ako, nakausap ko si General Torre, PNP, tinignan ko yung numbers. Saan galing yung rhetoric na yan? What are the facts of the case? That's why, lately, ito lang, parang nagkaroon ng podcast si Mayor Basti. Tinanong sa akin kahapon sa press briefing. Sabi ko, meron na naman Wait, pala. may podcast si Bastre? Nag-podcast na sila. Okay, sige, Meron siyang sige. channel, right? Yeah. Sige, check natin. So, yun na naman. Ang pinapalutang na naman nila, panahon ngayon, napaka-lenient daw ng Pangulo patungkol dito sa paggawa ng krimen. Correct. Diba? Pero sabi ko, okay, kung yan ang sinasabi mo, ipakita mo yung Ebidensya. statistics mo, Yeah. data mo, hindi puro laway lang. Eh, di ba, anong nangyari sa kanila? Puro, again, making intrigues. Puro intriga. Parang doon yata sila pinanganak eh. Parang doon na sila lumaki sa intriga. DNA nila. Oo, kasi nasa dugo na nila yung paggawa ng intriga. So, Sam, hinamon natin.
according sa record, sabi mo nga, PNP, even Senate President Cheese, pinacheck niya yan eh. Kasi yan din ang sinisigaw ni Senator Robin Padilla na dati, mas okay, nakakalabas kayo ng tahimik kahit gabi. Chinek ni Senator SP Cheese, base sa records, mas mataas ang crime rate during the time of former President Duterte. So walang basihan si Mayor Baste. Well, hindi ko maintindihan. Paano mo masabi na mababa yung krimen nung panahon ni Digong Wen? Okay, sabihin natin for the sake of argument, bumaba yung snatcher, yung mga petty crimes, tumaas yung homicide rates, tumaas yung Murder. mga deaths under investigation. Paano mo masabi na mas safe ang isang komunidad kung may 10,000 kang patay, pero mas kumanti lang yung snatchers mo? Parang medyo... Petty crimes. Yeah, di ba? Dapat yung pinakamalaking crime ay homicide. Yung may mga namamatay under suspicious circumstances. Uy, pero alam mo ba? Alam mo ba? Pero si General Torre, di ba at the time nandun siya sa Davao City, chinek niya yung records doon sa Davao, yung mga blatter, mukhang nililinis. Remember that? Right. Dinodoktor. So, ibig sabihin, nakita ni General Torre, teka lang, hindi nyo lahat nangyayari. Yung lahat na nangyayari dyan, hindi nyo nilalagay. So, lumalabas tuloy, mukhang ang linis-linis. So airbrushed yan, na-photoshop nila yung numbers nila sa Davao. Because pag tinignan mo yung homicide rates, Davao isa sa pinakamataas, if not pinakamataas. In fact, even traffic na nga, pinakamataas sila sa bansa. So ang sinasabi natin basically dito is, hindi lang intrigero, hindi lang istorya, medyo budol. Budol King. Yes, Yun budol. ang tawag ko. Now, speaking of Budol King, balikan natin yung issue ng drug war ni Digong. Kasi proud na proud sila, napanon nila, lahat maayos, ganun. Sabi na, 3 to 6 months, wala na mga kriminal, wala na mga drugista. Ano yung true track record? Because base sa pagkaalam ko, walang tunay na big fish na nahuli. Yung isa nga, bumisita pa nga kay Digong sa Malacanang. Alam na natin, letter P at letter N. Next thing you know, biglang nawala, I mean, no offense pero yung mga nahuhuling mga supposed drug lords na iba, hindi mga big fish mga yan. What is the real score base sa mga ebidensya na meron tayo from PNP and mga others pagdating dito sa issue ng drug war ni Digong? Budol ba yung drug war niya? In a sense na, wala namang big fish na nahuli eh. Maraming nagsasabi, di ba? Yung mismo nakakaalam ng mga records, hindi naging successful yung sinasabing war on drugs. Kasi ito lang. Tandaan natin, napakalaki ng nawalang shabu doon sa sinasabing magnetic lifter. Yeah. Doon pa lang, tanong natin, tao mo nasa loob. La Peña, DOC Commissioner, bakit si La Peña at that time dinideny na meron lamang shabu yun? Sabi ni dating PIDEA Chief Paul Aquino, inupuan niya ng sniffing dog. So meron yan. Nasaan? O ba't hindi nila yung napakita? Hindi nila yung nahanap? Ang balita lang sa news, sa ibang mga nabasa natin, kumalat yata yan sa Mindanao. Balita lang yun. Well, sa Quadcom, lumabas din yan. And si Senator Trillanes sa mga others, meron silang teorya na actually, hindi lang budol yung war on drugs. Baka fig leaf lang yan. Baka, pang distract lang yan from a different bigger operations. Now, obviously, hindi tayo nandito to litigate that case. Ang sinasabi lang natin, baka hindi lang ito destabilization and intrigue. Baka nagdi-distract din sila dahil questionable yung record nila. I mean, tanong natin, bakit si Bas hindi tumatakbong mayor? Bakit pumasok pa yung tatay niya? Kung magaling talaga sila sa Davao. Diba? Yeah. Bakit biglang hindi na siya tumatakbong mayor? Yes, diba? kung talagang magaling siya, di ba dapat, mas bata siya. Exactly. Yung si dating Pangulong Duterte mukhang hirap ng lumakad. So bakit kailangan niyo pa siyang pahirapan kung kayo na mismo magagaling dyan? Exactly. So, yung pa lang, alam natin, may mga kulang. Now, so ano yung pagkakaiba ng kasalukuyan na administrasyon pagdating dito sa issue ng war on drugs? Dahil tuloy naman yung war on drugs, except iba yung methodology at paraan. What's the difference? Okay, sa nababalitaan And gaano natin- ka-effective base sa Oo. alam natin? Sa nababalitaan natin, maraming nahuhuli. Yung pumapasok dito ng mga Right. droga, maraming nahuhuli. At yun naman na nasa records din. Siguro ang difference nga ito, walang dugo na dumadanak. Sa paghuhuli or kahit na sinasabi natin war on drugs, walang dugo na dumadanak. Unlike before, meron pronouncement at inamin din ni dating Pangulong Duterte na ini-encourage niya pa, ino-order niya yung police, sabihin dun sa mga suspect pa lang to ha, Yeah. nahuli, encourage them to fight. Anong reason? Para ng laban, no? Yeah. Pag in-encourage mo yan to fight, yung self-defense, kunwari ng mga polis, may justify. Yun yung reason doon. Kaya encourage them to fight. The problem is, inaamin niya yung mga strategies niya. Labag sa batas yun. Imagine mo, pag pulis ka, nahuli mo, di pusasan mo, ikulong mo, na-trial. Dapat may due process. Sa panahon ni dating Pangulong Duterte, as compared today, walang due process no. Pag ikaw ay pinagbintangan, suspect ka pa lang, wala pa talagang ebidensya, wala, kill na agad. Yun yung pagkakaiba. And sa tingin nyo, mahalaga yung mga hearings, yung mga investigations na nangyari. Obviously, separation of powers, executive, iba yan sa legislative.
Pero bilang isang attorney, bilang isang officer of the court in the past or at least, sa tingin niyo mahalaga itong mga hearings na nakikita natin kasi kailangan natin pag-usapan yan in the context also of the Sara impeachment. Dahil doon sa Quadcom hearings, hindi lang lumabas yung mga alleged anomalies or anomalous activities sa ilalim ng pamumuno ni Sara Duterte sa Department of Education. Lumabas din yung mga allegedly, yung baho, yung mga anomalies, if not, really violent practices under the whole Duterte family, kumbaga yung franchise nila, di ba? Again, I know you're speaking for the Malacanang, iba yung Quadcom, pero anong basa niyo on those As a hearings? lawyer. As a lawyer. As a lawyer. Hindi siguro malalaman din ng taong bayan kung hindi nagkaroon ng Quadcom hearing. Kung hindi nagkaroon ng hearing ang Committee on Good Government. Okay? Kailangan din ito malaman natin kung tinatago ito, especially the confidential funds. At the time of former President Duterte, minanggit ba niya yung tungkol sa confidential funds? Hindi daw nga siya magre-report dahil confidential yan, in nature. Pero may guidelines, Richard. Yeah. Dapat yung sundin to. Hindi pwedeng sabihin na, confidential to Hindi namin pwedeng sabihin sa inyo. That's wrong. May guidelines to. Kahit nga si Ma'am Heidi Mendoza Alam niya kung anong guidelines. Hindi pwedeng walang report, tapos alias lang. So pag may alias ka, dapat may record pa rin mismo sa opisina. Ganito yan, Richard Ang mangyayari kanya, halimbawa, ako yung secretary na may confidential funds. Ang gagawin ko, di ba, SDO. Yung SDO niya, makikipag-coordinate yan kung sino man yung pagbibigyan ng pera. Right. Pero lahat yan dapat si SDO may report. Yung kanilang chief accountant doon sa opisina, may report. Yung report nila na detalyado, nakasealed yan. Right. Hindi nila yan ibibigay sa COA. Ibibigay lang nila kung ano yung pwede nang ibigay. Kapag ka na AOM or na red flag, parang gano'n, oy, teka lang, bakit ganito to? Doon nila ilalabas. Pero confidential pa rin yun, sa COA lang yun ibibigay. So ngayon dito, lumalabas, yung mga ebidensya nila, mukhang wala. Bakit? Sabi ni SDO, Gina Acosta, hindi niya alam. Wala siya alam. Chief Zuleika, Chief of Staff, Attorney Zuleika, wala siyang alam. Lahat ng accountants niya, walang alam. Mukhang nakakaalam lang yung pinagbigyan ng pera, saka si BP Sara, mukhang dalawa lang. So anong nangyari sa inyo? Anong klaseng INUTIL kayo dyan na wala kayong kaalam-alam pagdating sa pera? Sa tingin ko, mukhang yun na yung naging strategy nila. Don't tell anything. Yun basa ko. Well, mahalaga ito kasi ang konteksto din ngayon is yung isa sa mga pinakamalaking attack ng Duterte camp laban sa administration. At kasama din dyan yung mga ibang kasama natin na progresibo din, na well-meaning at well-intention is ina-attack nila yung GAA, yung General Appropriations Act, ina-attack nila yung ayuda daw na issues, yung PhilHealth, among other things. Para sa akin, parang wait lang, if this is coming from the Dutertes, sila yung progenitor ng itong confidential fund. Well before si Pinoy ay nagkaroon ng very limited confidential fund. And Office of the President yan, may threat sa kanya, pwede siya ma-assassinate. Meron na yan sa Davao. And yung panon ni Digong, yung parang confidential fund ni Sara Duterte sa Napakalaki. Davao, talo pa yung Makati and Quezon City. For past 4 years na pagiging mayor niya, parang 460 million a year ang confidential So funds. billions over the years. Yes, ang question ganito. Nung tinanong siya sa Senate hearing ni Senator Riza, paano mo ito ginastos? So, confident siya. Si VP Sara at the time. Ginastos namin, yung confidential at the time na siya, nasa OVP na siya. Or DepEd yata. Basta confidential na nasa panahon na ng PBBM. The 125 yata, if I'm not mistaken. Ginastos niya sa libreng sakay, libreng tinapay, magnegosyo, something like that, di ba? Tree planting. Right. Okay. Kung isipin natin, kung ganyan ka gumastos at inamin mo na pinaglaanan mo itong mga proyektong ito ng confidential funds mo at the time na ikaw yung VP at secretary ng DepEd, di ganyan din kung paano mo to ginastos nung mayor ka. Hindi yun dapat. Modus operandi na yan, kumbaga, yeah. Hindi ang yun ang dapat pagkagastusan ayon sa batas. Hindi yun ang supposed to be na mga dapat mong bayaran using confidential funds. So, ibig sabihin nung mayor siya, May questionable practices na. mali na yung pagkanyang paggasta. Pero ba't hindi na question? Is it because presidente ang tatay niya at that time? Well, I'm sure matalino yung ating mga followers, magagets nila, ito 2+2 nila yan. Unless, of course, gusto maniwala sa alternative universe ng mga kaibigan natin dyan. Now, balikan natin itong issue ng Sara impeachment. Sabi ni... I rarely agree with this person, but in fairness, si Coco Pimenta sabi niya, only in the Philippines, it takes you 1 month na ma-interpret ang isang word na forthwith. Like, at sabi nga niya, baka buti nga 1 month eh. Again, bilang isang attorney, I know separation of powers yan. Klarong-klaro si President Marcos Jr. sa kanyang stance dito at saka yung respect niya for separation of powers. But as a lawyer, as someone trained in this, forget about, just going to English language. Ano po ibig sabihin ng forthwith? Immediately. Immediately. Pero kasi sa akin ito view ko lang. Again, in your Bahala. personal capacity as a legal mind, yeah. Siyempre, ang Supreme Court dyan ang siyang may Of final course. say kung ano yung forthwith na pinag-usapan dito sa hearing sa impeachment trial. Kasi ganito yan Sa akin, may gray area siya. Kasi nakalagay sa Constitution shall forthwith proceed. Pero hindi kasi nakalagay doon during session. Kasi nasa recess sila. Di ba? Parang magkakaroon talaga ng, dapat ba sa recess?
magtuloy-tuloy na kami, di ba pag recess ka, kailangan mo ng special session. So, walang nakalagay sa Constitution na even during recess, magtuloy. Immediately. So, may So may magiging kind of action gray eh. area. Yes. Pero ang basa ko kasi dyan is pagdating sa Senado, yung recess refers to legislative functions. Pero ang function ng Senado ay hindi confined sa legislative functions lang. They also have a function of oversight, they have to fiscalize. Pero wala rin sinabi. So ang sinasabi is the Constitution is a bit silent on Oo. this. So it provides room for interpretation. Yes. Hence, For Cheese me, Escudero. Oo. Yeah, of course, of course. Oh, kasi di ba, kapag ka nasa recess ka, di ka naman makakapag-convene eh. Kung hindi magkakaroon ng special session na ipapatawag ng Pangulo. Kaya nga, di ba, pinupush nila magtawag na si Yeah, Pangulo, exactly. di ba? So, paano sila makaka-proceed immediately kung kakailanganin pa nila yung isang special session na papatawag ng Pangulo? Dependent sila dun. Di ba? Is it dependent or is it passing the buck? Na, ayun naman, you're free not to answer me kasi, to be honest, kami sa labas, parang basa namin dyan, yung American term na buck passing. Uy, ayaw namin galawin yan kasi baka uy, Supreme Court, kayo mag-decision. Ay, President, ikaw mag-decision. Kaya Yes. sa iba, dereliction ng duty ng Senado yan. Kasi sa pagkaalam namin, ang Senado, hindi lang nila yung duty, yung legislative functions. Kasama din dyan yung duties nila. Sinasahod sila eh. Yes. Hindi ko na alam kung nagpa-Fashion Week, kailan ba yung Milan Fashion Week? Hindi ko alam kung nagpa-microblading session yung mga kaibigan natin. Para sa akin, ang malaga dito is, you don't forget your constitutional duty. Saka, sabi nga natin, kung gusto, may May paraan. paraan, exactly. Pag ayaw, may dahilan. Ang sabi naman ng Pangulo, you just tell me. You make a request. But, siyempre si Pangulo, alam naman natin, hindi siya pwede mag-initiate. Yeah, of course. Hindi yun Respect magandang yan, yeah. tignan. Kasi sabi na, Pangit "Nako, tignan, yeah. si ang Pangulo ang nagmamadali na ma-impeach. Naman, bibigyan na naman ng ibang kulay yon. So, sabi naman ni Pangulo, di ba, ay kayo mag-request, sabi niyo sa akin, then, pwede naman akong gawin niya, pwede kong gawin niya. So, ang hinihintay lang naman ng Senado. So, sabi nga natin, kung ayaw, may paraan. Pag-usapan din natin isa pang issue dito, yung may niraise si Senator Cheese Escudero na wala daw clamor. Again, meron akong problema sa argument ng clamor. Hindi naman popularity contest ang issue ng constitutional duty, di ba? Gawin mo yung nando. Kasi constitutional democracy po tayo. Hindi tayo majoritarian na kung sino mas maraming boto or popular, yun na yun. So, again, bilang abogado, para sa inyo, what do you feel about itong argument na clamor-based dapat ang mga ganitong issues na yan? Dapat ba you leave it to opinion, public opinion? Tingnan mo anong latest survey, sinasabi ng survey na 40% for impeachment, 30%. I mean, I've seen some of the surveys, for instance. Nakausap ko yung na-interview natin, for instance, double R numero, meron silang survey. Ang interesting sa survey, ganito, nung generic yung tanong na kailangan ba magkaroon ng impeachment trial, Okay. mga 20% lang undecided. And then nung naging specific yung tanong, kailangan ba magkaroon ng trial base sa case ABC, biglang 40% undecided. Ibig sabihin, the people still need to see a proper trial and the evidence and the counter-evidence and the litigation. Kumbaga, hindi dapat tayo umaasa sa clamor ng tao. Kasi yung tao actually umaasa sa gobyerno to do its job, including a fair and impartial trial of an important issue involving the Sara impeachment. Yes, ang tanong natin ngayon dyan. Bakit nga ba ayaw ni, ay pang magpatawag? Kasi may timeline na si Senate President Cheese. Pero parang Is it- ano to, SONA after SONA, parang tagal pa. my Yeah. goodness. Pero is it not the fact na may mga re-electionists, may nangangampanya na hindi busy eh. So kung tatalungin natin to. Di ba sabi nga ni Senator Bato, parang unfair naman sa amin. Kayo natapos na tapos ibibato niyo sa amin during the election. Campaign period yan. So isa ba yun sa factor? O yung iba ba nakabakasyon mode? So, sabi nga ni Senator Coco, kahit magpatawag siya, baka nga hindi magkaroon ng quorum. What about at least gagawin yung basic legal procedure infrastructure? Siyempre, I think realistically, inisip ng tao, if there's gonna be a voting pagkatapos ng election na yan. Diba? Kasi naintindihan natin, pagdating sa Senate race, close race yan, yung last 2 slots, usapan na few 100,000 yan, you don't wanna piss off the whole Davao and Solid South, gets ko yan. Pero ang sinasabi kasi ng iba, kunyari si Senator Trillanes has been very open about this for the past 6 months consistently. At least yung trial or yung procedures ng trial, ayusin natin ngayon para nakalatag na yan pagdating ng next Congress. And then we can go to the proper voting and all. Kasi continuous naman yung trial eh. Hindi naman siya yung legislation ng 19 Congress and all. Diba? Yun ang pagkaintindi ko. Ano yung take nyo dyan? Again, bilang isang lawyer. What is your take on that idea? Na you can do yung trial now or at least yung basic procedural. Kasi debate din yung procedure. Hindi ito normal court eh. At saka yung quantum of evidence. Pwede rin debatein yan. What is your take on that? Especially based on precedents or even the American jurisprudence. Kasi marami din silang impeachment cases eh. Hindi kay Trump. May decision kasi dyan, Richard, no? Sinabi na kasi nung una, ang pinag-usapan, continuing body ba ang Senado? Di ba issue yan? Kung Yes. pwede na lang ituloy sa susunod na sa Kung 20th trial ngayon, Congress, yung di next ba? one, yeah. Kasi sinabi nila, pagka nag-expire na, wala na yan. Yun yung una nilang, una nilang mga atake, kung itutuloy ba after the elections. Correct. Pero may decision kasi na sinabi talaga na yung Senado, unlike the House, ang House nag-expire eh. Pagkatapos ng on the third year, wala na siya eh. Yung Senate, hindi. Continuing body siya, di ba? Pero, ang tanong kasi dito, parang meron dito Right. naging decision na continuing body ka, pero lahat na na-take up nyo, let's say, nag-start yung 19th Congress. Right. Parang back to zero kayo. You have to do it again.
on the next Congress or 20th Congress. So inisip ko, kung halimbawa sila ngayon ay gagawa ng rules on impeachment, ma-publish yan. So they have to do it all over again on the 20th Congress. So yan yung mga mga pwedeng question. Impeachment, yun nga eh. Actually, ang daming dimensions na pwede mong debatean. Okay, I'll put it this way. Ang worry kasi ng tao is, a lot in politics is momentum. Lalo pag pinag-usapan ng malalaking tao, pinag-usapan ng hustisya, it's the political wins and momentum. At ang may mga nag-aalala dyan na baka pag sobrang tumagal ito, baka mag-move on ng tao. And biglang usapan na 2028 na, and then kung popular pa rin itong VP to be the next president, baka biglang magdadalawang isip. Alam mo na, yun yung worry ng tao. Kasi, to be honest, Attorney Castro, isa sa dahilan na tingin ko, ang dami mga kabuduts natin na nanalo sa Senado, or dadami pa yata sila, is because ako naintindihan ko yung taong bayan eh. Sabi nila, ang daming hearings. Napakagaling ng mga senador dati. Vito Salonga, gano'n. Latin, Senado, gano'n. Pero hindi nila nakita yung outcome eh. By the way, speaking of corruption, Farmali. Ang dami natin hearing ng panahon hindi kung ano nangyari, di ba? Hearing after hearing. Ang alam ko lang hearing na nagkaroon ng culmination is yung mga hearing si Senator Rizal Tiveros. In fairness, kay Alice Go, something happened, nakancel yung passport niya, na-expose siya as potential MSS agent. Yung sa Pogo, something happened, and kudos to the administration that. So para sa akin, ang worry ko dito is baka lalong mawala ng pag-asa or mawala ng respeto or kumpiyansa ng ating kababayan kung puro na lang hearing. Di ba? Kasi tingnan mo, Quadcom, ang taas ng and then biglang and then pag July na, who knows anong gusto ng tao. Saka lumalamig yung issue. Yun nga eh. Pag lumamig yung issue, nakakahanap yung kabilang partido ng mga intriga. Again, intriga na natatapalan or na-overshadow itong issue tungkol sa mga grounds Nasasapawan, for impeachment. oo. Nasasapawan Ayan, siya eh. sapawan yan. Katulad ng pinamamalita nga nila na Correct. mataas ang crime rate, lenient ang Pangulo sa crime, pamumuliti ka lang to, hindi yan totoo. Na-overshadow yung init nung paano yung mga palabas, mga revelations, mga witnesses, yung mga testimonies nila. Na-overshadow siya na minsan nakakalimutan. Alam mo naman ng ibang tao madaling makakalimot. Very cyclical. So, di ba? yun yung medyo nakakapangamba. Kasi baka Yun nga yung- biglang oo nga. mag-twist, no? Yung lahat ng pangyayari, yung dapat managot, baka hindi mapanagot. And nakita ka natin sa ibang bansa, lalo yung mga populist leaders, pag kinasuhan sila tapos wala nangyari, bumalik sila with vengeance pa, lumakas pa, yung sa kakapanalo lang sa White House. So, yun ang sinasabi ko, di ba? Now, let's go to the final part of this. Ay, dapat gawin natin monthly siguro to, no? Attorney Claire. Kasi Sure. parang ang daming pwedeng pag-usapan. I think maganda tong chemistry natin. And then, next time kasama natin si Secretary Ronald Llamas para Yun. dalawang Oste na OG ang kasama natin. Unang-una, very urgent question ito. Where in the earth is Harry Roque? I mean, sa atin si Rizal Tiveros, and like, for heaven's sake, nasaan si Harry Roque? Kasi, ang teorya ng iba, kunyari sabi ni Justice Carpio sa akin, baka hinihintay niya lang matapos ng Congress kasi may show cause order, di ba? Totoo. So kung wala na yung Quadcom, balik na siya. Pero sabi ni General Torre, well, kung talagang may mga kaso, pogo, whatever, arestuhin namin yan no matter what. Because I'll tell you, Attorney Caso, feeling ko deep inside, ang dream situation ni Harry Roque is balik siya triumphantly as the lead defender. Siya yung defense team leader Sa ni Sara impeachment, Duterte. okay. And mag-shine siya dyan. Feeling ko yun yung plan niya. So, kaya ang payo ko kay Attorney Panelo, like, make sure you can hold on to your star moment. Hindi, ikaw, ano naman alam natin? Sa Abu Dhabi, Dubai, Casablanca. Nasa Macau na daw, ang huli. wow. Japan, sa Macau. Medyo mapogo din yung Macau. Oo. Hindi, ang nakakataka lang dito, totoo yan, di ba? Siguro talagang Yeah. dapat din malaman to ng Pangulo. Ba't medyo mabagal? Pero syempre dapat imbestigahan naman, baka naman may reasons, no? Pero ba't nga ba? Di ba? Parang nakapanumpa na sa embassy natin. Kasi bakit hindi ka makakapanumpa kung hindi walang jurisdiction yung Pilipinas, di ba? Walang effect yun. So nakapanumpa na, may arrest order, Kaya nga. pero hindi pa rin siya napauwi dito. Bakit? Di ba yun yung tanong? Yeah. Pero tingin ko, tama yun, na hinihintay niya. Kasi sabi natin, may limit kasi. Yeah. Yung pag-cite in contempt, pati yung supposed to be arrest order, pag natapos na, sabi natin, pag na-expire yung house na nagbigay ng Exactly. arrest order, wala na yan. Pwede na siyang Kaya nga, I was asking si General Tolle kung magkakaroon ng other, warrants of arrest on other grounds na hindi related There's sa pending Quadcom. case. Yeah, exactly. Against Yeah, him, for human trafficking. And among other ones, medyo makapag-usapan, Harry. Are you gonna be the Harry Roque of this administration? I mean it in a good way. Kasi in fairness to Harry Roque, for everything I can say about him, siya ang pinakamagaling na spokesman ni Digong. By far. No offense kay Attorney Panelo. And, no, I mean, ang galing niya mag-acrobatics. Parang, wait lang, di ba human rights lawyer ka? Wait lang, yung kay Jennifer Laude, di ba? Ano ka? I mean, magaling siya. I mean, in terms of yung dexterity, quick thinker, magaling siya. I'll give that. He's a good spin doctor. Siguro hindi I'm not ako... saying you're gonna be, but I'm saying like, no, I'll tell this honestly because tingin namin, mabait masyado si BBM. I mean, everyone was met BBM. Siya pa yung Yes. pupunta sa'yo, mag-shake hands. Ganun. Kaya kami mga Ilocano joke namin. Romualdez yan. Kasi mga Ilocano matapang kami. ganun ba? Di ba? Oo, So, oo. tingin namin si BBM, di, Romualdez masyadong galante, mabait, gano'n. Kasi tingin namin, kailangan medyo bardagulan. Ganun ba? Ikaw pa maging Harry Roque ng, ano ba yung isa ng press officer? Spokesman ba yan? Ano Hindi, yun? spokesperson kasi, si mismong Pangulong magsasalita for himself kasi meron siyang, magkakaroon siya ng every month na press con. Ako talaga taga
taga-explain, Right. taga-expound kung ano man yung direktiba. Eh, kahit naman yung kung ano nangyari sa mga agencies, kung merong issue dyan, Yeah. ay magsasalita pa rin So more tayo dyan. FYI, mga Yes. ganon basics. Pero hindi ako magiging Attorney Harry Roque because hindi ko kaya sabihin, joke lang sinabi ni Pangulo. Hindi ko kaya yon. But I'm just saying, Harry Roque is a verb. Parang na-Harry Roque mo to. Ah, ganun so, ba? pag isang araw sabihin na Attorney Castro ito, that's a Ayan good na. thing. Ibig sabihin, verb ka na, di ba? Last point, of course, itong Pilipinas 360 degrees, hindi ko ginawa yan dahil lang gusto ko mag-atake ng isang kampo or ito ay ukol sa ating bansa. Ano yung pwede natin gawin? Para sa akin, pinaka-frustration ngayon is itong pagkakaren ng mga Duterte. Parang gusto nila sila na lang parating bida, ganun. It's distracting us, right? And papunta na tayo sa legacy years ni Pangulong Marcos, in the last, it's gonna be the last 2-3 years of his term. And dito dapat papasok yung infrastructure projects, legacy years, and setting the tone for, the next 10 years for the Philippines. Hopefully, upper middle income na tayo soon. Ikaw, Attorney Cas, you're still new to this administration, but nevertheless, ano yung sense of investment mo na sana itong gulo na politika mawala para mag-focus tayo sa mga real issues, yung gut issues, economic issues, infrastructure issues? Yes, ito nga nung isang araw, nakipag-meeting kami kay Secretary Laurel. Hindi naman ito na-news eh. Pero ang dami pala nilang ginagawa for the farmers. Okay, marami talaga. Nakita ko, meron pa rin silang project sa para pagkaroon ng cold storage, para yung mga gulay na hindi nabibenta kasi oversupply. Dapat turuan ang farmers kung paano. The problem is ngayon, because of the law, hindi kasi pwede yung DA, sila ang bumaba mismo sa farmers, Correct. kasi ang municipal agriculturist ang may karapatan makipag-usap sa farmers. So DA, hindi makadiretso. Pero sana nga, ang DA mismo ang makababa sa farmers. So ang gagawin nila is, gusto nilang turuan yung mga farmers, huwag kayong sabay-sabay magtanim. Yeah. Kasi mag-oversupply talaga yan. So mangyayari dyan, mumura ang item na pinroduce nyo. So dapat turuan yun. And at the same time, sabi nga nila, naku, magbibuild tayo ng cold storage para kung may mga gulay na hindi nabibenta because of oversupply, pwede na lang ma-stock to. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas may label. Eh tayo, wala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.